Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:07 doon na tayo Noda Veritas. So standby, huwate ko ninyo bay, no? Unya ipadala inyo mga pangutana. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagsalamat mga higala, kaganin ng buntag, announce ko nga watay Nuda Veritas. Hinanali kining desisyon o mauning ni ako makig-atubang kaninyo sulod sa usa ka oras nga pagpadagan sa atong programa ang Nuda Veritas program. So as usual, magahuwat ko sa inyong mga pangutana, no? Kining ipadangat ninyo dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa kay aron mabasa sab nato, no? Ang inyong mga pangutana kay aron nga bisan og Miyerkules Santo ta makahigayon ta og entertain sa inyong ipadangat nga mga pangutana dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong programa ang Nuda Veritas. Ang ato ang contact number sa inyong mga pangutana Selby 0917-704-3210 og ang sa Facebook malong gyapon usual hibaw-an man siguro ninyo pero pasensya lang mo part kay bismo kini ako cellphone kakabuang-buang. Murag din na makatultol na wala na siya sa iyahang Facebook para dayag o makita kita diha mismo sa Facebook o ang pipila na to kabang kaigsunan pwede makapasupot sa mga pangutana dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong programa. Subli akong ipasabot diha ninyo og balik ang atong contact number sa atong pangutana sa Nuda Veritas 0917-704-3210. Ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, grabe kainit. O as in, muna nga ayaw mo og asi-asi og mag-adlaw nga magpaugat mo og anha diha mismo sa mga inunta sa sentro nga maoy nanda nato pilgrimage site nato, no? Sa Guadalupe og ingon man sa Balasag ug uban pang mga bungtod-bungtod nga ga-enjoy mo kaniadto, palihog lang likayan og dili nato kun dili nato makaya kay malisod na gyud kaayo bay kun magpaasi-asita unya dili na gyud nato kaya basig ma-headline ka pa unya sa news dinhi sa Radyo Ultra. Muna nga kinahanglan na istrikto kita sa atong kaugalingon. Disiplina lang ang atong gikinahanglan. Okay? So, asa naman tong ato ang mga suki na wala sila. Pag-ingon siguro nila nga watay Nuda Veritas, bala pikat o watay di ta makapangutana ni Sir Frank. No? Kini, mura og kalit-kalit kining decision. So therefore, gipainumduman ta kamo kung makapas pa ipadala ang inyong mga pangutana dinhi sa Nuda Veritas program. Maing hapon Sir Frank, matud pa ni Ma'am Faye Mondia natiwasan gyud ang pahulay
Okay, nakatulog galing. Wala nako ganahe gitapol sad ko. gitapol sad ko. Pahulay sa while naminaw sa ibuhag mga tambag. Magyud init man ma'am, laay kayo og init kayo. Mura bitog mura ta og kana bitong gikan sa kabudlay sa atong lawas nga murag hago kay ta, gusto ta magpahuway, gusto ta magpiyong-piyong. Ingon na atong feeling, di ba? O ingon na gyud ilabi na ko na hago ka pagabuntag unsa ba or kining nagpasingot ka, lami kay ika ipahuway. While minaw din sa atong oras sa 3 to 4 ga programa ang Nuda Veritas. Okay. Human ni Mamfi ni ay pangutana, Nuda Veritas, si Frank gihimo kong garantor o garantor sa akong igagaw. Garantor meaning galon, no? Ginikuha siyag sa nagkuha siyag sala nikuha siyag sala set worth 20,000 sa unang tulo ka bahin gabayad pa siya apan sa ikupat ng buwan wala na siya gabali-bali ani og nilarga pagyud sa Manila dili na makontak. Pwede ba ko kasuhan sa nagpautang sa iya isip garantor? Kay sige panawag sa kuha ang kapautang. Sige og paningil ingon pa niya. Okay nala sigo maode siging paningil. Ang kapadala nini mao si Rodney Rock'n'Rolla. Ang imong pangutana kay sigig panawag kadjutang ako subli na imong pangutana nikuha siya sala set worth 20,000 sa unang tulo ka buwan gabayad pa siya apan sa upat na kabulan wala na siya gabali-bali ani og nilarga pagyud sa Manila dili na makontak. Pwede ba ko kasuhan? Ang iyang pangutana ang tubag dili. Paminaw no. Kamo ba? Minaw mo dili lang si Rodney and the rest sa mga hingtungdan kay naay panahon nga usahay ga hangyoon ta sa atong mga amigo unya panahon pod nga di pud ta makabalibad sa atong amigo. Ingon na ang sagad atong kakamatikdam. Kining garantor dili gyud siya inon ta mahimo nga patubagon gilayon og maoy mag-abaga nga magbayad sa utang sa iyahang igagaw. Igagaw ba to nimo? Katong nag-utang og salasit. Kaya ang imong pautana, pwede ba nga pwede ba ko kasuhan o pwede ba ko kasuhan sa nagpautang? Ang akong tubag, dili. Okay. Naibalaod na to karon nga gitawag nga kun wa ko masayop ex-commission. Ingon na dili kay ko familiar kay dili mo gud nato sagad or labos sa tanan mura og dili mo gud negosyo nato nga magpahuwam ta kay familiar lugar nato na no excursion. The correct term is excursion. Now, unsa man ang excursion? Ang excursion mao nga kung mabot ang panahon kay garantor ka man, ikaw may garantor silbi bangil-bangil, no bangil-bangil. Kung mabot ang panahon nga di na makabayad ang principal katong imuha nga parente. Unya mabot ang panahon nga paninglan ka. Ang tubag pwede ka bang masumbong or makiha? Ang tubag dili. I-invoke man lang nimo ang doctrine or ang balaod sa Civil Code of the Philippines ang excursion. Nan unsa man no? Kung wala ko masayop ang but ipasabot ni ana mao nga kinanglan nga ang tanan
nga mga kabtangan, no? Real property o personal property sa nangutang og salasit. Daginuton gyud ang tanan aron nga maoy gamiton sa pagbayad sa iyang utang nga salasit. Na sabtan nimo, meaning pupuon ang tanan niya mga kabtangan katong nakautang og salasit, no? Aron nga mo'y ibayad dito sa iyang nautangan nga salasit. Magsinumbungay sa sila. Magsinumbungay. Now, ang pangutana, unsa man nato ni pagsumbong nga tuwa man kunos Manila. Ako lang i-presentar ang tubag para may bawaan kini sa uban nato mga suking tigpaminaw. Nga kinanglan nga sa dili ka pa mahimong manubag sa imo nga utang, no? Or sa imong obligasyon isip usa ka garantor kinsa ganito si Rodney, no? Sa dili pa ka manubag or magbayad sa imong obligasyon silbing garantor, tion sa ang mga kabtangan ang mga mamaon niyang kabilin huon og maayo aron nga mo ibayad. Kini nga mga posibilidad mura og imposible nga may tabo. Ngano man, primero ang principal or ang debtor wala na dinhi sa ato sa Cagayan de Oro, naglayas na tuwa ditong Dapitas, Manila. So unsa may atong ibayad, i-exhaust nato Silbi. Ang unsaon nato pag-exhaust nato ang property sa maong nakautang ngawa na mga ni siya dinhi unya wa takibaw og naabay sa mga kabilin. Ikaw ron nahibawa nimo kay basig dunay motor diha nga way ligid, may na lang na ibaligya na unya iya naman na magbayad. Okay? So muna ibuhaton lugar sa iyang nautangan sa salasit, file niya og sumbong. Na ang problema kinsa may moatubang nga wala man diha. Na pananglitan og niya dinhi. Unsay proseso sa pag-file og sumbong? Filean siya og sumbong, paninglan siya, ipabayad siya, kwentahan siya og pila ang iyang obligasyon. Ay butang talang ang obligasyon niya, butang talang maabot og 12,000. Ay 20,000 ra kuno ang iyang utang o 20,000 man nga salasit. So diha na dayon na karon na ay desisyon na sa korte, di magyud makabayad. O nagpakanaog nagdesisyon nya kinsa man say magbayad nga wa madiha. Unsay sunod may tabo. Ang sunod nga may tabo, ang guarantor will become liable. Kay ang role sa guarantor is only subsidiarily or is only liable subsidiarily, meaning in the absence of the principal, mapugos gyud ang guarantor sa pagbayad sa utang nga iyang gikuha dito sa furniture shop or unsa ba kana atong itawag. Subsidiary lang ang iyang liability. Dili ni pareha sa sanang murag silbi siya mura og co-principal, no? Lahi ang iyang obligasyon. Kini subsidiary lang ang iyang liability apan ang kondisyon sumala sa balaod nga tion sa og maayo i-exhaust nimo ang tanang mga remedy pinagi sa pagtiti sa mao nga property. Kapoy kayo kung ikay ganegosyo og furniture, no? Kay mag-hire ka pa, mag-file ka pa og kaso dito sa korte, unya huwat-huwat ka pa sa desisyon sa korte, unya paghuman sa desisyon nga wa gyud kangho na ang nakautang, imo panggukdon ang mao nga garantor, sobra sa 20,000 ang imong gasto diha. O as a guarantor. No. Kining dito katong nautangan katong negosyante.
imbis 20 mil ang iyang obligasyon sa pagbayad sa utang sa Salasit, sobra na na. Okay, sige, salamat ha. Kadyot lang ha. Ako lang gisubay-subayo na ko ni. Asa ba nga dito dapit? Adira. Yang igagaw mo to nakautang, no? Okay, next question. Gikan ni John Macas. Noda Berita, Sir Frank, naglabad akong ulo pagsabot ani nga klase sa balaod. Kung panalitan o maglabad imo ulo, ayaw nagyod na og tagdak. Oo, kung mahimo, kung makaya na ko pagtubag, ipahibaw ko, unya ato nang hisgutan na pinagi sa Noda Veritas program. Atong tultulo nogon sa iyang pangutana. Sir Frank, naglabad akong ulo pagsabot ani nga klase sa balaod. Unsa di ay kahulugan sa yellow dog contract. Abi nimo, kini may kalabutan na ni sa relasyon, no, sa kining mga trabante og sa atoang mga ibutang talang panalitan, mga trabahante sa relasyon silbi sa labor og sa atoang mga employer, no. Kadot lang ako lang tan-aon kay hanap-hanap na dili gig nako exactly ma-recall ni, pero usan ni sa mga common terms nga kadabagan og ma-experiensya sa ato mga trabahante sa mga dagko nga mga kompanya, kanang gatawag nato og yellow dog contract. Dito lang ha. Akong tan-awon, i-google ko na para dili ko masayo pag explain, no. Initially mao gyud kana siya lugar, no. Kini nga term dili ni common kaayo, no. Gakahitabo or naa man ni siya part, pero mulugwa lang ni siya kung naay matawag nato og kini nga conflict tali sa ato ang mga trabahante o ang ato ang mga employer. Ako lang i-review diri sa kodigo o aron insaktuhan nato pag kining pagpasabot sa ato mga suking tigpaminaw og unsa kini siya. Alright, kini usa ka kontrata tali sa ato mga trabahante og sa employer. Diin ang ato ang mga trabahante misugot, no, misugot nga dili sila mo intra sa union. Karon ako i-illustrate ninyo kanang yellow dog contract. John paminaw. Apply ka. Unya, sa imong gi-applyan nga kompanya, gubot na ay gawilga, nya wala na sab, nya to ay nisumbong sa kining NLRC, ay nana kay reklamo management og sa union. Part of that, pag-apply nimo sa trabaho, kay murag gihalangan na ang employer. Mingon dayon ang employer o ang HR mismo. Mingon dayon nga, okay, you are more than qualified, Mr. John. When I reviewed all the pertinent documents relative to your application, I like so much, You have a very good and outstanding record when you are still a student. In fact, according to the records, you became student leader. Iyon na lugar. So, talo-taloan ka lugar. All right. Kunya, part of that, maingon dayon ang HR. Mr. Macas, you know pretty well the situation of this company. No? There is a continuing conflict between the union as well as the management. Wa may tarong nga trabaho din nido. Kinsa nga nito ngalan nimo? Unsay nickname nimo? John Macas, ma'am. Okay. So, Mr. John, usa ni sa atong sabot. While I appreciate your scholastic records, without much ado, I will have to accept you as one of the employees in this company. Pero sabot ta, John.
So, sabot na dahin. Unsa may atong sabutan, ma'am? Mingon dayon ang HR. Sabuta nga ayaw intra sa union. Pag ingon nga ayaw intra sa union, magpabilin ka lang nga ordinaryo nga empleyado sa maong kompanya. And then you sign a contract about that. That is what we call yellow dog contract. Okay? In other words, yellow dog contract is a contract entered into between the employer and the employee. That in the contract, there is a warning that di ka mo intra sa inyong grupo or labor union kay gubot kayo, which is also correct. Kay naa may mga union karon part no nga usahay mahimuot man ko, makatawa man ko. Murag wala na kayo ron. Kanadto katong naapay kay imyo. Oo. Kay ang management kanadto while magpresentar sila sa ilahang net income, ilahang ang ilahang total nga expenses sa maong kompanya, naapod ang iya dito sa kiimyo. Siya dili na maong record, kini nga mo insakto. Mo nang galibog in town ang mga trabante. O karon nawala na nang kiimyo part. Ilapin na din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro na may mga existing union. Pero kasagaran sa mga union karon, din sa ato is very friendly to the management. In other words, na ang quid pro quo relationship between the employer and the employee. Okay? Oh, I hope na sabtan nga dugo man sa ni uwan. Ha? Oh, mayon tawag mag-uwan. Okay? So, maura na John ha. Kadyot lang kay John ha. Si Junjun Makas to kaganina. Hello, Noda Veritas, time na pod Sir Frank. Lagi hapit mawala oy. Oo, hapit mawala. Question. Naabay katungod ang usa ka kompanya sa ilang policy nga bawal ka magpakasal ngadto sa usa ka babae nga nagtrabaho isip kompetensya sa imong kompanya nga gitrabahoan. Kay naa ako'y na basa bawal daw. How is it true, sir? All right. Salamat sa maong question. Okay? From time to time, na mga problema ang ingon ini. In fact, some nini nga affected individuals, mga empleyado sa bangko. All right. Is it mandatory? The answer is no. Kaya may mga kumpanya nga walay mga restriction may tungod na ini. Okay. Mahitabo lang kini mga kondisyones sa employment sa usa ka kawani kung dunay inyong internal nga agreement or arrangement tali sa empleyado o sa management. Because there is no such thing as rule or balaod nga naga-warning nga mao na nga itong pagabuhaton in kaso og magminyo, etc. etc. Wala man na. So it can only exist kung dunay internal arrangement tali sa usa ka empleyado o ingon man sa employer. Kay ilang tanaw kung ila kini nga dili nila ni buhaton kana nga mga kondisyon, it may somehow nga mahimo nga kanang ilahang mga trade secrets sa mga kompanya pwede nga ma-reveal kini matugan nga to mismo sa iyang bana or asawa nga nagtrabaho sa laing kompanya. Bawal maguna siya. Revelation of trade secrets is a criminal offense. So mao na siya nga gibawalan. Pero dili tanang kompanya ingon na nga ni ako ni bawaan nga husband and wife na adi sila ga trabaho. O, di ba? Walay problema. Pero
mutunga lang na kung panalitan, that becomes a requirement on the part of the company. Kasagaran mga bangko ni, ibaw ka, mga bangko part, delikado kayo, no? Kay, bangko guna, kwarta, ay naman simod na kwarta. Saan nila nga makasapi, makaginansya. Dabi karon ang asawa na kibaw nga, kining lab, ang ila bitong ibuhat lab, ay lagsaba ha, o kuan lang kanang nakaginansa mi dako kay mo kani amo ba gigiyon sa manlab kuan naman sige ako isumbong po na diri sa pikas nga management. That is why kana nga mga sekreto dapat dili isaba and it might be included in the contract. Dili na po na managlayo kanang yellow dog contract nga ako na mention di palang dugay nunod sa pangutanan ni Junjun Macas. Okay? Sige. Kadot lang ha. Mayong hapon, Noda Beritas. As lang ko, Sir Frank, akong igagaw, tuan na sa Surigao, kasal siya sa iyang mister. O gipamanahan iyang bana sa iyang ginikanan og 5 ka hektarya yuta didto sa Surigao. As a wife, naa ba siya right sa gipamana sa ginikanan sa iyang bana? Akong pangutanan nini, kanusa sila gikasal? No? Pangutana kini gikan ni Suroy-Suroy ni Libs Motoblag. Kung panalitan, gikasal sila ditong dapita sa Surigao after August 3 of 1988. Kanang gipamana, gipasunod silbi, no? Gipamana. Kanang gipamana nga mga propiedad sa iyahang bana, ditong dapita, 5 hectares sa iyahang bana. Dili ka na siya part sa conjugal property, kundili part ka na sa exclusive property sa iyang bana. Meaning nga way labot ang asawa niya na. Ubos sa itong family code, August 3 of 1988, manonongtana ko kanusa silang gikasal. Kay diha giklaro nga ang mga kabilin, mga sinunod, no? Gikan sa ginikanan sa bana or sa asawa. Panahon nga ihatag, iintrigar na kana sa bana or asawa, mahimo ka na siyang exclusive property o dili ka na siya mutipon dito sa conjugal property sa mga kabtangan nga ilahang napanagayahan panahon sa kaminyoon. So, ang asawa maglaway lamang. Ang asawa maglaway o di siya makapanginlabot o makaapil-apil sa mga desisyon nga himuon sa bana ka exclusive property man lang or kana nga butang. Now, kinsa may manununod sa exclusive property sa bana? Ang manununod sa exclusive property sa bana sumala sa ato ang balaod sa succession. Dito na dayon atong i-enumerate o kinsa ang mga compulsory heirs. Okay? So, ang compulsory heirs na ini, ilabi na kung isgutan na to ang exclusive property sa bana ngayong nasunod 5 hectares. Mao ang iyang asawa. So, mamatay sa si bana ay pa niya ma-enjoy o mapanag-iya ang exclusive property sa bana. Kay siya may bugtong manununod or plus na ay mga bata man pananglitan, so unsa may tabo, ila na to. Siya na'y magakutsitsa sa mao nga property. So, di gyapon siya magmahay. O di gyapon magabagutbot siya. O, bahinon na dahil to sa mga anak. Pero mintras tanto buhi pa, magpanilap lang ang asawa. Kay kung panalitan makuno na ang bana sa pagbaligya sa tanan niya mga exclusive property na di sa katilaw kay ihurot man niya og baligya. Di po siya makareklamo nga wa ko magpirma niya na wa ka may labot ka exclusive property man ang mao nga
5 hectares nga naa din dapita sa Surigao. Wa kay labot. So kawa kay labot, mura ka gatilap-tilap og ice skin din na. Laway ka lang. Di ba? Sige, salamat. Suroy-suroy din Libs Motovlog. Kadyot lang ha. Noda Veritas, taliwala Sir Frank sa sobrang kainit sa panahon apan kami ni Junjun Makas present gihapon sa imong programa. Salamat bitaw pod ha. That means ga-monitor gyud mo, gadumdum gyud mo sa atong slot sa programa nga Noda Veritas. Once nga naka-registered na ka sa DTI, need pa ba og register gihapon sa BIR? Kinahanglan gyud ni sila magkuyog. Oo. Kini nga dunay lain nga pangutana ni ini nga once ma-register ka sa DTI, ma-register ka ba gihapon sa Securities and Exchange Commission? Siguro na ay mga pangutana na pero nakuuna lang ko ninyo diha pagpangutana. Ang tubag na no need kaya rehistro naman siya sa DTI. Okay? Sa Securities and Exchange Commission, kung familiar mo, ang gipangrehistro diha mga registered company or mga kompanya nga gidumala labing minus tulo ka board of directors o niya labing daghan nga mga board of directors 15. In other words, managed by the board of directors. So therefore, when the board of directors may be able to form a company, it must be registered with the Securities and Exchange Commission. Okay. What about sa DTI? Ang sa DTI, kasagaran partnership. Kana ba ngayon nga, pare, kining magpartner lang ta pare. Ako'y mag-provide sa truck, o niya ikay malit sa item, o niya ako pa'y mag-deliver. Oh, that's partnership. Dito na i-rehistro. Kanang BIR, kinanglan yun na. Di yun na mo sipiat part. Di yun na mo sipiat. Importante, lifeblood ka na sa gobyerno part. O walay BIR na. Tikalbong yung tatanan kay wa na may maghawid sa buhis. So naa ka na ang BIR. Maunay magamonitor o nakakolekta ba sila, nabay lang nakolekta, pila ilang nakolekta. Ha? O sige. Manananing uban yelo dog contract. Suroy-suroy tapos na ni. Kadyot lang ha. Ang last na ko nga item nga akong gihisgutan kunwa ko masayop mao kining may tungod sa exclusive property nga naa sa Surigao. Okay? Sa mani naabay katungod ang usa ka kompanya silang policy nga bawal nga magpakasal. Ako na sad ning natubag. Sige, any more question kay ato nga tukion o ato nang basahon din sa ato karon nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Atong huwatan ha kay aron nga walay mahay sa makausapa. Okay? May sab ni sila no kay bisan og Wibisanto makaygayon gyud sila sa pagpaminaw. Di ako believe ning mao mga tao nga ato mga higala, mga vloggers ni silang Oliver Actob, no? Mabuto imong ngalan nga kompleto. Kadyot lang ako nga Oliver Ampong Nalwal, Oliver Actob. Mura man og kagawad ni kanadto diha sa Upol. Amigo nako nahimo nakubaba nako Oliver. Tuan na to gikuha na to ni Lord. Oliver Nalwal, Ampong Nalwal. Oo. Sorry kay Ber ha. Kini siya usa ni sa mga vlogger. Si Junjun Makas nga iyang assistant niya si Suroy-suroy ni Libs Motovlog. Mao gyapon. Si Kuan, si Septem Virgo. Kini sila. Kinsa pay wa dinhi wa nako bahinganli. Si Rodney Rock'n'Rolla. Muning ilahang mga kalingawan part. Nga magabuluburdahe lang, magsakay og motor. Kamo ha, kung magmotor, extra careful mo ha. Ay mo pagdali. Nga dayon,
ayon ninyo limte, magbalon gud mo kay magutman unya si John Makas. Lois at John Makas o magutman. Unsa man to John ni dive ka man dito sa swimming pool aba to dapit. Unya gisunod din ka na gasunod nimo no. Tag-as og buhok no. Sama di. ako man tong nakita nako. Okay. Ni atay lain nga hatagan og pagtagad pangutana part. Kadot lang hanga. Gawan ba? Gawan oy. Nawala lang pod og kalit. Kita mo na pagdaing sulod na ko din ni part tang inita. Unya pipila ka minuto suman nakalingkod ta. Mibundak ang kusog nga awan. Katingalahan kayo no. Mas mayo sab ni kay ugma baga-baga sa itong mga kaigsunan, manungas din dapitas malasag. Kailangan basaon na itong palibot nga dahil mga danghag dia o mga buang og utok nga palamulamo nga way dala nga puspor og sigarilyo pero gadala. Simbako og iwili ka ng upos diha, dito na mutugdon sa kugon, magdilaab ang kalayo. Di ba? Sige. Alright, kadyot lang ha. Unahon na to ning pangutana. Kini nga pangutana part ko ane walk-in. Ako sang markahan ko og sakto ni kay basin magdubli unya ba. Oo. Niya gaduda nga niko kini isa wala ni markahi pero murag nabasa ko ba ni. Oo. Okay, direta sa pangutana part. Kadot lang ha. Ang sagad nga problema ginato, digin ako ni malimtan part, no? Daghang kayong nga pangutana nga, Sir Frank, unsa may klaro, kini pagpuyo nato sa kapwesto, tinuod ba nga maato na ang lunas sa yuta kung magpuyo kita 40 years? Asa may correct na ini or 20 years? Whichever comes first, for as long as you are qualified. Wag yung problema na na. Kay sa 20 years, you have to prove nga you had been there for that number of years in good faith. Oo. Ang buti pasabot na nga matarong makiangayon ang imuhang pagsud sa maong property sulod sa maong gidugayon nga mga katuigan. Dili ug wala ka maghurimentado sa pagsulod nga dunay laing tao nga imong napasipadan. Lahi na. Nay nangutana pagyud nato sa Sir Frank. Unsa may pwede nato i-file nga reklamo diha mismo sa korte kay ang iya kunong yuta moblagin ako ikaw na mino ka pa sa mga previous nato nga programa sa Nuda Veritas. Siguro naa kay makatunan. Kay mo may tumong og tuyo nato sa atong programa sa Nuda Veritas. Nga maghatag ta og mga pagtulunan, no? Pagtulunan sa mga sukin ato mga tigpaminaw. Mobitaw nga naa ta YouTube channel. Timanan na to ha. Ang programa nato dinhi sa Radyo Ultra, ilabi na sa Nuda Veritas, naatay YouTube channel. Diha sa YouTube channel, pwede ninyo ma-review ang atong programa. Kini nga programa. Pwede ninyo mabalik-balik. Okay? Matultulan lang ninyo ni pinagi sa pag-type Nuda Veritas CDO. Pagtuplok nimo na manglugwa ang tanang episode sa Nuda Veritas. Okay? Ako sige ko magpahinumdom, although selua lang ko na panahon makalimot ko. Oo. Pero this time, pandumduman ta mo, nga paghuman po ninyo og basa, kung mahimo, pag-subscribe or isubscribe ninyo, mag-like and share kamo sa maong Nuda Veritas program. Now, ang tumong og tuyo nini mao nga, para nga matanom sa inyong hunahuna. Mobito ni nga ang atong pagpasabot, pagtubag sa inyong mga pauta na plastar o para masabtan. Kaya nga naman,
ang kaigsunan na to nga buot magpagisayod nini mga butanga, kadto intaw mga kaigsunan nga na ay gamay nga kakuwangon sa pagsabot sa mga importante kaayong mga panag-ingnan or balaod sa atong nasud sa Pilipinas. Dili biya basta-basta part. Unya, may kalahian or diferensya. Kalahian or diferensya. Kung panalitan, makaibalo ka gamay sa atong balaod. Ang diferensya mao nga kumpiyansa ka na sa imong kagulingon. Ihatag na kong example. Junjun Makas. Ako na-notice si Junjun Makas na nahibawan niya pipila kalugas sa atong mga pamalaod sa pagkakaroon. Asa man niya na nakuha. Diba? Kung naanin na niya, natigom-tigom ka na niya mga importante nga mga balaod nga iyang nadunggan pinagi din sa atong programang Nuda Veritas, gikan gyud na sa Nuda Veritas. In the same manner, silang Oliver Ampong Nalwal, Rodney Rakenrula, September Go, si Kuan, Suri-Soroy, Nilibs Mutoblag, no? Sila. Kinsa pa nga uban ako nga nalimtan na to sa pag-iskot, pag-mention. Sila ako na-notice. Religious sila, maminaw din sa atong programa nga Nuda Veritas. Gusto po sila makakaton. Thank you for that. No? Thank you for that. Okay. Sige, padayon ta din sa ato ang pagpanaguban sa atong tulumanon, ha? Padayon ta kadyot ang kay basin og na ay niabot nga mga pangutana ato dining tagdon. Okay, balik ta sa ato ang pangutana, no? Balik ta. Padumdumi lang ko kung inkaso doon ay mga butang nalimtan ako, no? Ato nang i-review, ato nang hiskutan. Idot lang, ha? Akong pili-pili na ko diri part. O Sir Frank, pwede ba nga ang akong napalit nga yuta ipangalan nako sa lain o lami sa laing tao? O lain sa niyang pangutana, talagsaon na ni. Sir Frank, pwede ba nga ang akong napalit nga yuta pwede ipangalan nako sa laing tao? Okay. Paminaw, ha, kay aron nga dili magbalik-balik ang ato ang pagpasabot na nang imuhang pangutana. Ang tinuod, kung ipangalan nimo ni sa laing tao, walay makapugong. Pwede good. Pwede. Imong sabon, imuhang ibalhin ang di nimo ipangalan sa imuha, no? Siguro do na kay itago ba or unsa ba ka nga rason, no? For as long as it is not contrary to law, I think there is no problem. You will only have a problem in the future. Maabot ang panahon part niya ang senaryo nga bot na kong sabot. Nakapalit ka gyuta. Pero imbes ngalan ni Frank, dito nakapangalan ni Junjun Makas. Ang certificate of title. Does the sale, ang pinalitay valid ba? Why not? Basta naatanan ang mga requisitos present, especially ang pagbayad sa buhis, mo man ang importante. Okay, nakapangalan ni Junjun Makas. Niabot ang panahon, siguro mga 20 years thereafter, nausab ang inyong relasyon. And not only that, nangapuna si Junjun Makas. Pero naa siya titulo sa yuta, nakapangalan niya, pero dili iya, ha? Part, mahimo na dayon ka na siyang gamot hinungdan sa conflict sa
trustor o sa trustee. Ang trustor nini mao kadtong tinuray nga nakapalit sa luna sa yuta. Ang trustee nini mao si Junjun Macas. Mabot ang panahon nga lalisan kini ninyo. Kay naa na may magakuhit sa imong sampot nga lo pa ato man din ning yuta. Oh. Si dili oy, iya ka ng Oliver. Yuta, nakapangalan dili kumutuoy naagod sa certificate of title o gababag yun o Junjun Macas o. Na problema na sa mga apo o dili problema sa mga apo, problema sa registered name. Unya ang apo gaganahan kay naa di sila yuta or mga anak kay naa di sila yuta nga pwede nilang mabaligya. Karon si Oliver nga mo'y nakapalit sa yuta panalitan, bawi na niya. That is mahatag kana kang Junjun Macas. Oh, hypothetical kini nga situation part, pero it can happen. Ngano man? Naman si personality nga makaklaim nga iya mangalan. So magkakaproblema ka. And there is no problem. I-register ang ngalan nga to sa laing tao. Na may dagana na. Ako ibawa man ko. Na din sa tuwa. Filipino-Chinese. Iyang gi-entrust ang ayuta nga to sa dili Filipino-Chinese. Oh, nakapangalan silbi sa lain. Hibawa, sos, na may dagana na. Kay primero aron day mahibawan sa asawa. Nga na ako yuta nga nakapangalan sa lain kay uy, iya niyang ipabalhin. Di ba? Nganong nakapangalan man na sa lain? Na kay gitagan na imong uyab. Bantay lang na uyaban nimo. Na lugar, no? Magkakay tabo ka na, bay? So, maaway na sa trustor o sa trustee. Di trustor this time katong real nga tag-iya. Iyang gisalig nga to mismo sa trustee nga mao si Junjun Macas. Basta-basta ka ha, imong makita or imong ma-anticipate nga maingon pagyod si Junjun nga, oy, bir, o dadani bir. Hindi mo na ako ngalan malana. Okay. Kunya, ibutang talang panalitan. Nagboluntaryo na gyud. Oh, gahilak-hilak na gyud si Junjun nga dawata lagi ning certificate of title. Gigiawayan na kini sa ko mga po. Alright. How can you do that? Ha? Unsaon man. So, mubalik ta sa pagbaligya sa yuta para mabalhin ang pangalan nga to mismo sa trustor. Magbayad ka na sa og buhis. Gains tax, capital gains tax. So, imbis nga gahipos-hipos ka diha, sekreto, magastuhan ka gyud. Aron nga, kung human ka og bayad sa buhis, allegedly, gibaligya gika ni Oliver among yuta, paingon kang, gika ni Junjun, paingon kang Oliver, bayad-bayad po kas buhis, bisag imura. That's the law. Di mo ginato na malikayan. Ben, saan man na. So, mahimo, pero ang future may tanaw na to. Ang future. Okay lang siguro na og mga personal property, no? Kay kung nakapangalan, pero murag yapon, problemahan ka man. Kay pagkibao sa imong mga apo, agsug niya may sakanan ding lululo. I love you, lo. Imo din yung sakyanan? Oo. Dabi karon o giango-ango na ang iyang apo. Ibaligya po na. Di ba? So, gwapo unta para matago na to kay labi na og ill-gotten wealth. O kanang empleyado ka sa gobyerno, no? Nakakawat ka og kwarta. O pagkawat nimo sa kwarta nalisang ka sa kadaghan, so gipalit nimo og gipalit nimo kabukiran di sa Bukidnon. Pareha na tong general ba?
Oo. Pero ipangalan nimo sa lain. So ill-gotten wealth. Na dili ka ma-filean og ill-gotten wealth basta-basta kung minus ang atong prueba nga kini illegally acquired kini nga property unya nakapangalan lang kang Junjun. Di ba? Na ang problema nimo how to prove nga iya kini kang butang talang kang Oliver. Kay si Oliver while gahupot og dako nga katungdanan sa gobyerno nakaremedyo siya mga 5 kasako nga kwarta illegally acquired wealth. Pero nakapangalan man sa lain. Di ba? Although kanang pag-investigate sa illegally acquired wealth or ill-gotten wealth, naanay mga sistema na nga gasagupon para mahibawan. Ang take note nga sa pagkakaroon, ang mga ill-gotten wealth will be investigated. No, will be investigated up to the point nga ang ato mga paryente palitan karon na kay parente, no? Nga kining gaw-gaw. Kapag ko yuto gaw, pero ngalan ni mo gaw ha? Naa sila mga pamaagi na pag-investigate. Aron masuta gayud. And I think among the members of the family, the coverage of the investigation will be up to 3rd degree of consanguinity or affinity. So dito sa mga pag-umangkon o igagaw, magakaitabo, including bank deposits. So, dili basta-basta di ay, no? Ay na lang pangalan sa ko, pangalan lang na ni Ugway mo ang kon, ihatag na ko. Part 1 at yung panunong oras din sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Salamat me, karong adlaw Miyerkules Santo, padayon sa atong mga obligasyon, no? Ang atong makanonay nga paghinulsol, paghandom sa atong mga sala dinhi ibabaw sa kalibutan aron ang atong kalag mahalangit. Mo nang importante kayo, di ba? Sige, salamat na lang sa inyong pagpaminaw. Kuyog kang Ricky Langga, karong adlaw Miyerkules Santo. Kami moingon ang kadaugan sa Dios lamang nagikan og maayong hapon.